We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang 50 anyos na babae sa Mangaldan, Pangasinan matapos daw na saksakin ng kanyang dating kinakasama. Nakaalerto Claire Lacanilaw. Matapos ang pamamaril sa isang barangay chairman at isa pang barangay kagawad sa Mangaldan, Pangasinan, nasawi rin ang 50 anyos na babae matapos saksakin ng kanyang dating kinakasama sa bahagi ng barangay Salay sa naturang bayan. Makikita sa video ang sugatang biktima na sakay ng motorsiklo. Nakilala ang biktima na si Lina Abrio, residente na barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Saksak sa tagiliran ang tinamo ng biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nagkaroon po sila ng heated argument about sa kanila, relationship nila na allegedly na mayroon daw other yung babae. Hustisya ang sigaw ng anak ng biktima. Sana po makulong siya ng Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang suspect sa bahagi ng barangay Gasang, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, selos ang motibo sa pananaksak. Wala pang payag ang suspect. Tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho natin, checkpoint, plansita, police visibility, patrolling sa gabi. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ang karagdagang puwersa ng kapulisan upang mabantayan ang seguridad ng mga residente. Maituturing umanong isolated case ang sunod-sunod na insidente ng pagpaslang at wala umanong dapat ikabahala ang mga mamamayan. Hindi tayo mag-worry dahil yung mga yan, while parang dire-diretso na nangyayari, are to be treated as isolated incidents, that we're doing everything that we can. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Isinasagawa ang clearing operation sa Dagupan City bago muling ituloy ang kabi-kabilang road elevation project sa lungsod. Para sa detalye, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, magang abiso sa mga motoristang dumadaan dito sa Dagupan City. Muling ipatutupad ng otoridad itong ang one-way traffic scheme dito sa may Arellano Street. Ito'y para bigyang daan ang muling pagpapatuloy ng road elevation at drainage construction. Nagsagawa ng clearing operation ang otoridad sa ilang kalsada sa Dagupan City. Paghahanda raw ito para sa pagpapatuloy ng kabi-kabilang road elevation at drainage construction project, partikular sa Arellano Street, A.V. Fernandez Avenue at Perez Boulevard, bukas January 6. Dapat mali sa ilagay nila dyan sa gilid para hindi diris-dirasya. May portion pa doon sa intersection yan ang may problema pa. Yung na utilities doon kasi pag nag-backfill na kami, siyempre matatamaan. Pansamantalang inihinto ang konstruksyon noong Disyembre para bigyang daan ng holiday break at pagdami ng motorista. Todo suporta ang lokal na pamahalaan sa proyektong ito ng DPWH na bahagi rin ng flood mitigation program ng lungsod. Nakalatag na ang deployment plan ng POSO para bantayan ng trapiko sa mga sakop ng proyekto. Simula bukas, ipatutupad muli ang one-way papasok sa Arellano Street. Yung mga papuntang Arellano, galing Bunuan sa may Dibenensya ang daan po natin. Ngayon, ang baliktad po ngayon ang yung mga galing sa MH Del Pilar sa Arellano, yun po ang pwede po. Pang-unawa sa motorista ang hinihingi ng otoridad habang nagpapatuloy ang kabi-kabilang road construction sa lungsod.
Chris, ang kagandahan itong ipatutupad ang one-way traffic scheme na epektibo na nga bukas, hindi na kinakailangan pa ng mga estudyanteng nag-aaral dito sa Arellano Street na maglakad ng pagkahaba-haba dahil papayagan na nga pumasok dyan ang mga motorista. Ang hindi papayagan na pumasok ay yung mga manggagaling sa Bunuan area, kaya kinakailangan nilang umikot sa De Venecia Highway at liliko sa Poblacion Oeste para makarating sa downtown area. Exempted naman sa one-way traffic scheme ang mga ambulansya at fire truck. Ayon sa project engineer nitong ang Arellano Street, inaasahan na matatapos ang road elevation sa Abril. At yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, muling ipinatupad sa Calasiao Public Market ang no extension policy sa mga pwesto matapos ang holiday season. Narito ang report. Maagang nag-ikot ang mga kawani ng Market Division sa Calasiao Public Market. Inisa-isa ang bawat pwesto. Matapos ang holiday season, muling ipinatupad ang no extension policy sa pamilihan. Ito'y para maging maluwag o malawak ang espasyo na lalakaran ng mga mamimili. Sa ngayon, yun ang minomonitor namin dito sa ating public market, yung control namin yung mga extension nila. Mataas ang compliance rate ng mga negosyante. Nangangamba silang makumpiska ang kanilang mga paninda sakaling mag-extend sila ng pwesto. Dagdag ng ilang negosyante na kung masikip ang daan ay kukonti rin ang papasok sa kanilang pwesto para mamili. Oo, bawal. Kaya pag sarado dito, pwede na itabi dito sa guild, madam. Bukod sa implementasyon ng no extension policy, ininspeksyon din ng otoridad ang mga linya ng kuryente sa kada stalls. Ito'y para makaiwas sa sunog sa loob ng pamilihan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa maliban lang sa ilang lugar. Dahil pa rin yan sa amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metroweather, may tsansa na ulan sa Isabela, Ifugao, Aurora at Quirino. Maliit naman ang posibilidad ng ulan sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa pero kalat-kalat lang. Pasintabi po mga kapuso, mabaho at maruming slaughterhouse ng San Nicolas, Ilocos Norte inirereklamo ng ilang residente. Nakatutok si Gab de Luna. Inirereklamo ang umano'y mabaho at maruming slaughterhouse sa Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa isang concerned citizen na tumanggi ng magpa-interview sa harap ng kamera, nilalangaw at masangsang umano ang amoy ng slaughterhouse, lalo na tuwing umaga. Depensa ng pamunuan ng slaughterhouse, sakalang ito nalilinisan tuwing alas 8 hanggang alas 11 ng umaga dahil hating gabi nagsisimula ang operating hours ng katayan. Araw-araw din daw ang paglilinis at paglalagay ng chlorine upang mawala ang amoy. Ma'am, minaldaw ka mo dagdaldal. Barado umano ang kanal na daluyan ng mga laman loob at dugo ng mga kinakatay na hayop, kaya ito nagkakaroon ng masamang amoy. Regular naman daw ang inspeksyon sa slaughterhouse. Kailangan po namin maglinis palagi lang, ma'am, tapos regular po na ini-inspect ng kaming mga inspector. Kahit tapos ng duty, pag tapos na maglinis mga kasama namin, ini-inspect po pa rin namin yan, ma'am. Kung may mga dumi pa, pinapabalikan po namin sa kanila. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, One North Central Luzon. Samantala, naghahanda na ang Jesus de Nazarene Parish sa Binmalay, Pangasinan sa pagdagsa ng mga deboto sa kapistahan ng Poong Nazareno sa January 9. Tunghayan sa report. Ang life-size image na ito ni Poong Itim na Nazareno ang ililibot sa 4 na parokya ng Jesus de Nazarene Parish sa Binmalay, Pangasinan kasabay ng kapistahan ng Poon sa January 9. Nagmula pa ito sa Quiapo na replika rin ni Black Nazarene. Taong 2019 nang dumating ang imahen sa simbahan. Mananatili na lamang sa simbahan ang maliit na imahen ng Poon na orihinal na inililibot noong mga nakaraang taon. Inaasahan ang mahigit 1,000 deboto na sasama sa motorcade pagsapit ng alas 3 ng hapon ng January 9. Mayroong prosesyon sa mga barangay. Pupuntahan ang Nazareno natin, ikot-ikot sa mga 4 na barangay.
pupunta lahat sila dito, may misa dito. Pagkatapos ng procession po. Ang mga hindi makakapunta sa Quiapo, sa Jesus the Nazarene Parish Church na sa Binmalay nagtutungo. Kabilang 85 years old na si Lola Remedios na minanap pa raw ang tradisyon na pagdalo sa prosesyon ng kapistahan ng Poong Nazareno sa kanyang mga magulang. Labis daw ang pasasalamat niya sa poon. Hinihiling ko lang salamat sa Diyos na buhay pa ako. Buhay lahat kami ng mga anak ko, mga apo ko. Sa Poong Nazareno rin nagdarasal at humihingi ng lakas ng loob ang magkakaibigang Jo Marie, Alexus at John Lee. Nagpapasalamat po ako kay Jesus na siya po yung naging dahilan kung bakit na-resolve ang aming mga problema. Nag-pray ko lang po na sana sa panibagong taon na aming daraanan maging gabayan po sana kami. Gabayan po kami ng Panginoon sa aming mga kakaharapin po at gabayan po kami sa aming mga pangarap. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Anyos na ginang na naniningil ng pautang pinagbubugbog ng taong may utang sa kanya sa mga Tarem, Pangasinan. May exclusive report si Jasmine Gabriel Galban. Sugat sa ulo ang tinamo ng 50 anyos na ginang matapos siyang bugbugin ng babaeng nakautang sa kanya ng pera sa mga Tarem, Pangasinan. Kwento ng biktimang nakilalang si Fleda Pagarigan. Pinuntahan niya ang suspect na nakilalang si Jennifer Fabros sa kanyang pwesto sa palengke para singilin sa kanyang utang. Aabot sa mahigit 400,000 piso ang utang ng suspect at ang kanyang pamilya sa biktima. Pero dahil lugi raw sa negosyo ang mga nakautang sa kanya, napagkasunduan na sisingilin na lang daw niya ng 2,000 piso kada buwan. Nagmakaawa po siya, ibabalik niya ng ganito. Siyempre ako rin po, mawain po ako, ma'am, ibinigay ko po yung pera na yon. Yung mga ilang araw, siningil ko na, ayun na, wala na po. Sila pang galit. Imbes na magbayad, nagalit pa raw ang suspect sa biktima. Nagkaroon ng konting pagtatalo ang dalawa hanggang sa pagsusuntuki na sa ulo at katawan ng biktima. Masama ang loob ng biktima dahil imbes na umawat ang tatay ng suspect, siya pang hinawakan. Dahilan para hindi siya makalaban at malaya siya nasaktan ng suspect. Mabuti na lang daw at may mga nagmalasakit na tulungan siya. Lumapit na naman po yung ama. Imbis na awatin niya yung anak, ako pang lumapit yung ama, bigla naman ako sinakal, hinawakan. Siyempre hindi na ako makaano dahil nahilo na ako, duguan na ako. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Based sa CCTV na nakalap din natin ay nagpapatotoo na itong si suspect po natin ay sinaktan at sinabunutan, sinuntok yung ating biktima. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Natibag ang ilang bahagi ng ginagawang Baywalk sa Dagupan City dahil sa malakas na hampas ng alon. Narito ang report. Kinordonan ng otoridad ang bahaging ito ng ginagawang Baywalk sa bahagi ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ilang metrong bahagi ng ginagawang Baywalk ang natibag dahil sa malalakas na hampas ng alon. Walang nakataas sa gale warning sa mga baybaying sakop ng Dagupan City, pero kung makikita natin talagang matataas itong ang alon sa dagat na humahampas dito sa Baywalk. Ayon sa Barangay Bunuan, Binloc, nagsimula lang ito sa maliit na tibag hanggang sa lumaki na ng lumaki. Ayon sa Barangay Council, dati nasa 20 hanggang 30 hakbang ang layo ng dagat mula sa Baywalk. Pero ngayon, nagmistulang seawall na ang ginagawang Baywalk. Yung malakas kasi ang ng alon. Tapos pero doon lang naman na parte yung kalakasan ng alon, yung impact niya kasi na niya yung mga semento doon. Umaapila ang Barangay Council sa DPWH na may sakop ng proyekto na aksyonan ng pagkakatibag ng Baywalk. Takaw disgrasya raw ang dulot na mga debris na nagkalat sa lugar. Kailangan na maayos na pangmadalian kasi sa ngayon ang Bunuan Binloc ay nakikita na rin at saka marami na rin mga namamasyal. Lalong-lalo na tuwing umaga at hapon.
Ayon sa DPWH, hinihintay lang ang release ng Quick Response Fund para isailalim sa rehabilitasyon ang natibag na bahagi ng Baywalk. I-rehabilitate po. Yun ang gagawin. So parang naghihintay lang ng request. Quick release fund for calamity damage. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Tatlo ang sugatan matapos na dumiretso ang isang pickup truck sa loob ng compound ng DPWH sa Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Halos mahiwalay ang gate na ito at durog ang pader ng isang gusali sa tanggapan ng DPWH sa Bantay, Ilocos Sur matapos salpukin ng isang SUV. Sila po ay nakainom, tapos matulim. Actually nakalak pa po yung gate, pero sa lakas tapos bilis ng sasakyan, binangga po niya yung gate. Kung tutuusin, ilang metro pa ang layo ng gusali mula sa gate, pero sa bilis umano ng sasakyan at sa tindi ng impact, tumilapon ang engineer na nooy natutulog sa nasalpok na building. Sugatan ng engineer pero pumasok na rin sa trabaho at tumanggi ng magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang driver at kasama niyang sakay ng SUV. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng Barangay Puspos, Bantay. Kita ang pick-up sa outer lane nang biglang lumiko papasok sa inner lane, dahilan para masalpok ng paparating na motorsiklo. Nabali ang paa ng rider, sugatan din ang kanyang angkas. Nangako raw ang driver ng pick-up na sasagutin ang gamutan ng mga sakay ng motorsiklo. Papasok sana sa National Highway ang motoristang si Joel Costales, 50 anyos, nang mabanggang isang motorsiklo sa Barangay San Clemente, Magsingal, Ilocos Sur. Durog umano ang kaliwang paa ng rider, habang si Costales nagtamo ng ilang sugat sa katawan. Ayon sa otoridad, nakatakdang mag-usap ang dalawa pagkalabas nila sa ospital. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Umabot na sa 222 ang kabuang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa Region 1. Pinakamataas sa Pangasinan na umabot sa 149 cases. Sa monitoring ng Center for Health Development, tumaas ng 124% ang fireworks-related injuries ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa parehong period. Magtatagal hanggang bukas ang surveillance and monitoring ng CHD Region 1 sa mga pagamutan. Sa ibang balita, alagang baka sa Magsingal, Ilocos Sur, nanganak ng 2. Silipin sa report. Tapos na ang Pasko pero may pahabol pang regalo kay Mang Manolito Rosero, isang magsasaka mula Barangay Panay Sur, Magsingal, Ilocos Sur, dahil ang kanyang baka nanganak ng 2. Umaga ng January 2 nang makita ni Mang Manolito ang alaga na nanganak na sa bukid. Not just 1 but 2, kaya labis daw ang kanyang tuwa. Temo ka may salayang, ma'am. Hindi makita kay duwamit kababay nan. Papangalanan daw niyang B1 at B2. Pangatlong panganganak na raw ito ng baka ni Mang Manolito na 15 taon na niyang alaga. Kwento niya, ang pangalawang anak ng baka ay ipinanganak noong tumamang magnitude 7 na lindol sa Ilocos Region na pinangalanan naman niyang Lindol. Sa artificial insemination nabuntis ang baka. Mababa lang kasi yung porsyento ng artificial insemination, unlike sa natural. Pero yung pagiging twins, depende kung yung both ovaries, left and right, yun nga, kung ovulate sila parehas at 2 egg ang mapunta doon. So possible yun na maging twins sila. Dahil 2, kailangan daw masuportahan ang paglaki ng mga baka upang sapat ang makuhang nutrisyon. Meron naman kami dito usually yung vitamins, ganun. Yung pag-deworm nila. Karaniwan isa lamang ang anak ng baka, kaya swerte raw ang hatid nito sa pamilya ni Mang Manolito. Padakal ko may lakon to kasapulan. Dakal na tulong man. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Window hour policy sa mga tricycle at pedicab muling ibinalik ng mga Danposo matapos ang holiday break. Narito ang report ni Claire Lacanilaw. Sa unang linggo ng bagong taon, muling ipinatupad ng Public Order and Safety Office ang window hour scheme sa mga pedicab at tricycle, maging sa mga garong sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ibig sabihin, bawal dumaan sa Rizal Avenue ang mga nabanggit na sasakyan ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 4 p.m. hanggang 6 p.m. na peak hours. Ayon sa Poso, paraan nila ito upang makontrol ang daloy ng trapiko sa bayan. Maagapan po yung trapiko dito sa Central Business District o Rizal Avenue dahil nga ho yung peak hours na sinasabi talagang buhol-buhol po yung sasakyan. Pabor naman ng ilang pedicab at tricycle driver sa muling pagpapatupad ng window hour scheme. Maganda rin kung nakakadaan na kami dito sa harap, ma'am, kasi minsan makakadaan ka dyan ng pasahero, makukuha, dagdag kita na rin yun pag nakakuha ng pasahero. Ayos lang po sa amin. Dahil kikita rin po kami pag nasa highway po kami. Kasi pag yung dati, wala pong kita. Ayon sa Poso, full force ang kanilang deployment upang makontrol ang daloy ng trapiko sa bayan. Tiniyak ng Poso ang mahigpit na monitoring sa anumang sagabal sa daloy ng trapiko. Inutusan kami na ayusin kaagad, iplano kaagad kung paano may idadaloy yung mga sasakyan dito sa bayan ng Mangaldan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, tinupok ng apoy ang isang bodega sa Bacara, Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Tinupok ng apoy ang bodegang ito sa Barangay 10 San Vicente, Bacara, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng BFP, sumiklab ang sunog matapos umanong magsunog ng basura ang mga tagalinis ng bodega. Matapos maglinis, aksidente raw na nabasag ang 3 bote ng thinner at itinapon malapit sa pinagsunugan ng mga karton. Yung 3 thinner na nabasag na yon, nilabas nila. Malapit dun sa sinunog nila nung umaga yung pinaglagyan nila ng thinner. Kaya yung apoy is gumapang siya from yung sinunog nila nung umaga papasok ng bodega. Yung bodega natin is punong-puno talaga siya ng mga thinner. Kaya mabilis talaga siyang kumalat. Umaabot sa 800,000 pesos ang naitalang pinsala sa sunog. Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng bodega. Nagpaalala ang BFP sa pagbabawal sa pagsusunog ng mga basura. Bawal nang magsunog. Yung mga basura natin, itapon na lang natin kung kailan yung schedule na pagtapon. Or kung hindi man natin maitapon, magkali na lang tayo. Maghukay na lang ng paglalagyan ng basura. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Pagtaas ng kaso ng dengue, tinututukan ng CHD1 kasabay ng paglift ng state of emergency dahil sa pandemya. Ang detalye sa report. Bumaba ang kaso ng dengue sa Region 1 kasabay ng pagtama ng pandemya. Isang factor dito ang pananatili sa bahay ng mga residente. Ang paglilinis sa kapaligiran ang isa sa mga pinagtuunan ng pansin ng ilan para hindi mabagot. Dahilan din umano kaya napuksa ang mga breeding site ng lamok. Noong 2022, nasa 6,841 cases ang naitala sa Region 1. Tumaas ito ng 5.6% noong nakarang taon na pumalo sa 7,223 cases. Kasabay ito ng unti-unti na ring pagluwag ng restrictions. Kaya tinututukan ngayon ng otoridad ang posibleng pagtaas ng kaso ng dengue kasabay ng pag-lift sa state of emergency dahil sa pandemya. Titingnan din natin, ma'am, yung age group kung saan most commonly affected ng dengue po. Nasa 5 to 9 years old po. Ito po yung mga school-age children. Noong pandemic po kasi hindi sila pinapayagang lumabas. Importanteng matukoy ang mga breeding places o pinamumugaran ng mga lamok para mapuksa ang mga ito. Lalong-lalo na yung mga breeding places natin sa eskwelahan, sa trabaho, kung saan mas dumadami po yung lumalabas. Pinaka-importante pa rin daw ang paglilinis sa paligid ng bahay. Palagi pong naglilinis ng bahay para maiwasang maraming mga lamok. Tinatapon ng mga tubig sa mga naiipon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ang kwento ng mga bahay na ipinatayo bago sumiklab ang World War II
Ating alamin sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. Sa gitna ng tagong lungsod ng Tabuk sa Kalinga, makikita ang isang village na itinayo bago ang World War II. Isang oras ang layo mula sa city proper, ang Barangay Naneng Heritage Village and Rice Terraces. Halos magkakapareho ang mga bahay na tinatawag nilang ginitong na itinayo taong 1920s. Sa bungad, makikita ang mga agamang, mga kubo na sing-tanda rin ng mga bahay. Ngunit ito ay mga imbakan ng mga aning palay. Dito rin ipinatayo ang St. Joseph Parish taong 1927. Isa sa mga tumulong noon sa konstruksyon, ang 86 anyos na ngayon na si Lola Patricia. 1 cubic bato, 6 pesos. 1 cubic darat, 5 pesos. Galing sa ilog. Sa tabi ng simbahan na rin inilibing ang dalawang Belgian priest na unang pari ng simbahan. Ang mga dala raw nilang karpintero mula Belgium ang nagturo sa disenyo ng mga bahay sa lugar. Yung mga istala yung mga noon, mga pugon lang po siya, ma'am, at saka wala po siyang first floor. Sa Naneng din unang ginawa ang paghahabi, nakabuhayan pa rin ng maraming kababaihan. Dito nagsimula ang orihinal na gitot design at laktob design ng Inabel, isang barangay na mayaman sa kultura at kwento ng kasaysayan. Yeah, we are considering also passage of ordinance like that. But of course, we need to subject it for more legal studies. Ang pagbibigay halaga sa pamana ng nakaraan ay makatutulong daw sa turismo ng kasalukuyan. Isang barangay na puno ng kwento at yaman ng kalikasan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.